Okay guys, good evening. So, meron po tayong ipapasilip ngayon. Bago nating innovation na DIY kalan, used oil. So, yan. Kung napapansin nyo po, hindi pa po yan yari. So, hiwa-hiwalay pa po yan. Ngayon, nilagyan ko lang ng scotch tape dyan sa may biniyakan ko. Dyan sa may biyak. Then, doon sa puwetan niya, butas pa yon, kaya nilagyan ko ng buhangin. So ipinatong ko sa buhangin. So ito po guys yung ating ayan yan po yung parang nozzle niya. Wala po siyang butas na dinadaanan ng hangin. So kung tawagin ko po yan, di ko alam kung tama sa aking kumbaga kung tamang word na gagamitin ko. Yan po ay bouncer. Kasi po guys, yung parang nozzle na yan na inilagay natin sa gitna is po yan. Yan lang po nagbabounce yung hangin na nanggagaling doon sa loob. So ayan. So hindi po yan katulad nung ating kala na dyan lumalabas yung hangin para magkaroon ng force yung apoy. So under pa yan, under experiment pa po yan. So tinitingnan ko po kung ano pang dapat gawin dito, kasi alam ko may mga gagawin pa dito para maging maganda yung kanyang performance. So, ang kagandahan po niyan guys, pag tinanggal mo yung nakapatong lang po yan na parang nozzle dyan. Pero hindi po yan nozzle Kung tawagin ko po yan, bouncer. Yan po nagbabounce yung hangin. Kaya nagkukulay blue flame din po siya. Pero ang pagkakalam ko, parang kulang pa ng kulang pa ng butas yan. So guys, wala pa akong tutorial niyan kasi hindi pa po yan yari. So under experiment. So may mga gagawin pa tayo diyan para mapaganda natin. So pasilip ko lang po ito guys sa inyo. Yan. So pasilip ko lang po yan kasi may gagawin pa po ako diyan. So sana ma-improve ko pa. Kasi po guys, ang kagandahan yan, kapag tinanggal mo yung nakapatong na yan na nozzle, so open na po yung chamber nya. So kung lilinisan mo po, madali lang po. Kasi wala pong nakaharang na kung ano pa man. So yan po, nakapatong lang po yan guys. Ayan, nakapatong lang po yan. Wala pong nilalabasan ng hangin yan. So ayan. Pero hindi yan ang ilalagay ko. Temporary lang. Kasi tiningnan ko lang kung ano yung performance niya. Kaya nagkaroon po ako ng idea na sabi ko mapapaganda ko pa ito. Kasi kaya ako gumawa nito guys. Sa napapansin ko po, kapag matagal na po nating gamit yung ating DIY kalan, kumakapal na po yung carbon ng ating chamber, pati yung pinaka puno ng nozzle. So yan po, pag inalis mo po yung nakapatong na yan, so open na po yung chamber nya. So madaling kutkutin kung sakaling may nakadikit man na carbon. So yan po yung ating new innovation. Sana mapaganda pa natin. So pag naayos ko na po to at magandang performance niya, so dyan na po ako maglalabas ng tutorial niyan. So guys, pasilip lang po ito. So na lang, konting na lang yan, konting kembot na lang yan. Maganda natin yan. Kasi ang kagandahan nito guys, kahit na
kahit na napakahina ng apoy niya, hangin, kahit napakahina ng hangin niya, so maganda pa rin ang performance ng kanyang apoy. Ito yung nakikita ko dito na napakaganda. So guys, sana ma-improve natin to para may bago na naman tayo at may bagong magagamit. Kaya guys, abangan nyo. So pag naayos na po to, i-upload ko rin po to. Then gagawa rin po ako ng tutorial niya. So siguro konting konting ayos na lang yan. So yung nasa base niyan, i-welding pa yan kasi putas pa yan eh. Then yung nasa may curve, diyan sa may pinaka niya, yan sa pinaka ibabaw niya, nilagyan ko lang ng masking tape yan para wag sumingaw yung hangin niya. So ayan guys, yan po ang kagandahan yan. Kahit napakahina ng hangin, pero napakabanayad ng kanyang apoy. So kahit hindi pa nga naka number 1 eh, pag open mo pa lang ng blower eh, maganda na kaagad yung niya eh, yung apoy niya. So sana mapaganda ko po ito para may bago na naman tayo na ipapakilala sa buong mundo. So ang pinakaano ko lang po dito yung madaling linisin. So napakahina lang po ng kanyang blower, pero ang ganda na niya, performance niya. So yan pong nilalagay kong splash proof na yan. Alam ko kapag malakas yung hangin niya, then kapag medyo marami pa yung langis niya, lalabas din yan dyan sa pinaka niya, top niya. So yan pa yung yun po yung aayusin ko pa. So sana maayos ko to. So guys, abangan nyo na lang ang finish product nito. So sa ngayon, under experiment pa. So okay guys, hanggang dito na lang po. So next video, sana yari na po to. Yan guys, kung napapansin nyo, wala pong sumisirit na yan, na apoy na galing sa nozzle. Kasi po, yung pong nozzle or yung nakapatong dyan,
na 3/4 na GI pipe. So wala pong butas yan na labasan ng hangin. Kaya wala po kayong makikita na sirit ng apoy dyan. Yung tinatawag nating LPG mode. So bilog po ang kanyang apoy niya. So next video ko sana yari na to. So guys, hanggang dito na lang po ang ating video. So maraming salamat po sa mga nanood, lalo na sa mga napadaan sa channel ko. Then sa lahat ng mga subscriber ko, so maraming salamat po sa inyo. So and again, good evening and God bless.